Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong sabi ni Ridon, Congressman Ridon, ang may problema daw yung mga hindi yung insertions, hindi daw yung mga proyektong in-insert ng mga senador at kongresista, kundi yung mismong mga proyektong in-identify ng DPWH sa NEP. But because very important na linawin ho natin what he actually wants, no? Una sa lahat, ayaw ho natin yon. Kasi una, hindi ho ba yung mga binanggit na nga ho natin ng mga ghost tsaka substandard projects sa Bulacan, NEP-originated projects ho yun eh. Hindi ho ba? So bakit ito isusuko ng Kongreso yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal. So, I think that should be flatly rejected. Kasi nga, ano yun? Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Ba't nangyari po yung NEP-originated projects na ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Kasi nga, it surrenders the power of the purse, it surrenders legislative oversight over an executive proposed budget. No? So, kailangan ho natin tila-tila. Kasi nga, ang gustong ipakita ho dito, yung pong inherent evil supposedly, nung pong congressional initiatives. And I'm stating it today, hindi po yung totoo. Kasi una sa lahat, marami pong mga proyekto na hindi naman ho na-envision, for example, ng executive. Marami hong mga ahensya ng gobyerno that stated this particular budget, they only got like half of it or 3/4 of it. Pero ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin na NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Hindi ho ba? So, hindi ho papayagan ng Kongreso yun. Pagka ganyan po yung kanila pong sinasabi. And more importantly, like what we had already stated, the ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ho ba? So, pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari yung ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Ito mga kabunyog, mga kababayan, parang pinapasa ngayon ng mga kongresista at ng senador sa Malacanang mismo. Parang nagpapaimbestiga si PBBM ng mga ghost at saka mga substandard na mga palpak na mga flood control projects. At ang tinatamaan nito ay mga kongresista at senador kasi sila yung nag-propose ng mga projects na yan, mga insertions nila, karamihan dyan. Ang sabi ngayon, ito ang matindi, ang sabi ngayon nila Congressman Terry Ridon, at actually narinig na rin natin yan kay kay Senador Joel Villanueva, ang mga may problema daw ng mga projects, hindi naman daw insertions ng mga kongresista at senador. Mga projects na linagay sa NEP, National Expenditure Program. Ibig sabihin, ang nag-identify niyan, ang proponent niyan ay DPWH mismo. So ibig sabihin, ang gobyerno pala ni PBBM mismo ang may problema kasi sila ang nag-post niyan, DPWH at DBM. Hindi naman daw mga senador. Ang tindi, ano? Parang mare-reverse ngayon ng parang ang lalabas ngayon sa investigasyon ng Senado at saka ng Kamara, ang may problema pala ay DBM. Yung gobyerno pala mismo, administrasyon ni PBBM ang may problema. Kasi DPWH ang nag-propose ng mga projects. Ay ang DPWH under kay PBBM, linagayan ng DBM doon daw sa NEP, National Expenditure Program. Hindi naman daw yan yung mga in-insert or pinopose ng mga kongresista at mga senador. Kaya wag daw sisihin ang mga kongresista at senador. Yung mga pinangalanan at binisita ng mga proyekto ng mga palpak, ghost at mga o kaya substandard, mga NEP proposed programs daw yon, flood control, hindi kanila. Pero may sinabi diyan si dating Senate President Drilon, tama naman yung sinabi ni dating Senate President Drilon. Sabi ni dating Senate President Drilon, hindi naman
Ang insertions ng mga kongresista at senador, hindi naman nangyayari doon sa ano lang, sa hearing ng mga komite sa Senado at sa Kamara ng budget. Hindi lang, nang piniprepare pa lang ng DBM ang budget, doon pa lang sa pagka-craft ng budget, hinahanda pa lang. Nag-i-insert na ang mga kongresista at senador. Nagpapadala na ng mga request, mga insertions, proposed projects ang mga senador at kongresista. Linalagay na yan ang mga district engineers, na regional directors ng DPWH. Kaya yung piniprepare na mga projects na nakalagay doon sa National Expenditure Program, nandun na yung mga insertions. Kaya ang linilinaw ni dating Senate President Drilon, huwag niyong isipin na yung mga proyekto ng congressman at senador nangyayari lang kapag doon na dinliberatan yung budget sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado. Hindi. Crafting pa lang, paggawa pa lang ng budget na ginagawa ng DBM, may mga request na, may mga proposed projects na ang congressman, linalagay na yan doon. Hindi lang nakalagay doon na proposed ito ni congressman ganito or ni senador ganito. Lumalabas doon, DPWH yung gumawa ng proposed projects. Pero, yun na yung mga projects ng congressman at mga senador. Doon sa deliberation sa House at sa Senate, mga pahabol na lang yun. Mga singit, kaya nga insertions. Pero doon pa lang sa DBM, mayroon ng mga insertions doon. Kaya kumbaga, maling sabihin na yung mga projects na nakalista doon sa DBM, yung prepare ng DBM na budget na tinatawag natin National Expenditure Program, ay ano lang yun. Yan lang yung mga projects ng DPW. Hindi. Nandun na yung mga projects ng congressman at mga senador. So, yan. Anyway, ang nangyayari ngayon kasi nagtuturuan ang Kongreso saka ang executive. Kasi ang executive, si PBBM mismo ang nag-order na imbestigahan yung mga anomalya sa flood control, mga flood control projects. Ngayon, na-expose ang Senado, na-expose ang Kamara dahil napakarami nilang mga projects na pinunduhan, napalpak naman. So naghuhugas kamay ngayon ang Kongreso, ang Kamara at Senado. Kaya sa mga investigasyon nila, gusto nilang lumabas doon na hindi naman sila ang proponents ng mga projects na yan na nagkakapalpak ng mga ghost projects. Ang pinapalabas nila, ang proponents niyan, DPWH pa rin. Kumbaga, yung mga nasa NEP yan. Pero yun na nga tama yung paglilinaw ni dating Senate President Drilon. Kahit naman sa NEP pa lang yan, may mga projects na dyan ng congressman at senador. Kumbaga yung insertions doon sa mga hearing ng Kamara at ng Senado at sa MyCam, dagdag pa yun. Dagdag pa. Kumbaga mga pahabol nga, kaya nga insertions isiningit. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.